tayo, so number 5 na. O number 4 pa lang. Number 4 pa lang. Okay na? Continue. Okay, the estimated... Tapos na ba? Tapos na yan. Balipat na tayo. Bata ka ng 3 lang sa akin. Ganun. 3 lang sa akin. Sa piling pala. Number 5. Sorry, sir. Okay, number 5. Allocate the subtraction small current that results when a three-phase short circuit occurs at F, given that the transformer voltage on the high voltage side is 66 kV prior to the fault. So, drawing ko natin yung fault diagram. Yung transform. So, kunin natin yung volt dito. So, convert natin lahat into per unit. Diba? Gawin natin generator 1, generator 2, ano yung gagawin natin na space? Diba? Ano gagawin natin na space? Bakit 75? Okay. Pwede ba iba? Pwede bang hindi 75? Pwede bang hindi 75? Kung meron mas magkakit yan sa akin. Pwede naman. Pero by practice, gagamit natin ito sa either yung pinakamataas or yung sa lahat. Pero kahit anong value gusto mo gamitin. So kung favorite mong value sa DY 69 MPa, pwede mo gamitin 69. Wala namang problema. Sir, saan ka rin sa slate? Ha? Saan ka rin sa slate? Transformer. Sa drawing ka. Drawing ng third. Magkasama pala. So pala. Okay, so kunin natin yung generator 1. XD1. 0.25 times 75 over 25. Parang ba sa nagpapalito siya? Generator 2. Generator 2 natin. 0.25. Ano ba? Mali pala. Ito pala yung G2. Yung G1 natin, 0.25 times 75 over 50. May isa kasi 50 isa. 0.375. And siyempre, yung sa transformer, 10 over natin. 0.1. So, na yung aking XF, transformer plus yung parallel ng generator 1 sa bahay. Sana kasi lang natin, tingnan natin yung volt current. I short circuit equal to 66 over 69 divided by 0.35 times 100
ilan yung ating short circuit. Zero. 6.2 ampere. Kung gusto nyo gawin yung breaker size in terms of interactive capacity, 10 tayo. Kasi 1.7. Pero ang sagot, ito pag design na tayo, 10 tayo. Okay, number 6. Wala naman sa iba ginanap eh. 3 10 MVA generators having a reactance of 0.2 per unit are connected in parallel. They have a transmission line to a 30 MVA transformer having a per unit reactance of 0.05. Find the fault MVA at the sending end of the line. So, tatlong generator connected sa bus bar, papunta sa transformer. Hindi tayo makakaroon ng load. Sa taas, 10 MVA, 0.2. Yung transformer natin ay 30 MVA, 0.05. So, ang kukunin na lang natin would be yung kanyang fault diagram. Okay, so tatlo. Anong value natin dito? Ano yung S-base? 30. Kaya ang XT is 0.05 per unit. Ito pare-parehas lang. So ang XT 0.2 times 30 over 10. Kasi 30 yung bago. 0.6. So ilan yung ating XM? 0.6 per unit divided by 3 plus 0.05. Bakit ko divide by 3? Kasi equal siya. Kung sa parallel, pwede mong i-divide na lang. Kung ilan sila pa? 0.25. Wala nang tatanungin ka kung paano nangyari ko. Pag nakaparallel ka, as long as same value, i-divide mo lang siya kung ilan yung nakaparallel. Pero ang reason lang naman to, kasi diba, 1 over 0.6 plus 1 over 0.6 plus 1 over 6, 0.6, which is 3 over 0.6. So, pag in-inverse mo, 0.6 over 2. So, ilan yung ating MVA short circuit? 1 over XN times 30 MVA. So, ilan to? Hindi nyo na kailangan siyang i-design kasi sakto. So, sakto meron na tayo. Number 7. Bilis daw sa Yun lang naman din eh. Ayaw natin pahirapan ba natin? 7. Tatlong generator. 20, 60, 60. So nagkaroon ka na short circuit doon sa fault. Hinahanap mo yung fault current saka MVA. So yung MVA natin is yung short circuit level. So drawing natin yung fault current ka ulit. Mas dita na ka fault.
Siyempre, hindi ko babaguhin. Naka-60 na yun. 10 over 100. Then, number 1 na. 0.1. And generator 3, 9 over 100. 0.09. So, pag ginawa natin si XL, G1 is in parallel with generator 2 is in parallel with generator 3. So 1 over 0.24 plus 1 over 0.1 plus 1 over 0.09 inverse. Yung total inverse. Ilan? 0.04. Tama ba? Sinabi sa diba? 0.0339. 0396. Ibigay ka na lang, mali pa. Niround up mo ka eh. 0396. 0396. Tama naman, niround up mo lang. So, ilan yung aking I short circuit? 1 over XL times 60 MVA over square root of 3 times 11.2. Hindi lang yan. 78.10 kilo ampere. Pagkaganyan pagkanto. Okay, so, pag-slice natin to, ilan yan? 80. 80 lang. Wala ka bang calculus sa diwa? MBA short circuit. 1 over XL Sa diwa. times 60. Ayaw. Ayaw din ang calculus. Saan ka? May calculus pala Tapos pagtataka ka, hindi mo masagutan. Ilan sarap? Naingisip na. One? 1.1 MB. Point? Ano yung size natin? 1,600. So makikita nyo naman yung sa dulo, parehas lang. Ang problema naman nyo lang dito is pagkuha nito, which is based sa diagram. So sa diwa, kung nahirapan ka mag-series parallel, maghanap ka ng second year. Turuan mo ng circuits 1. Turuan mo ng circuits 1. Number 8. Okay, number 8. Ano ba yung number 8? Transformer rated at 30 MVA and having a reactance of 0.05 per unit is connected to the bus bar of a transformer station which supplies two 33 kV feeder having an impedance of 1 plus 8. One of the feeders connected to a generating station with plant rated 6 MVA, 0.1 per unit, and other is 80 MVA, 0.15. Calculate the MVA supplied to the phone. So, yun na. So, drawing muna natin. May dalawa kayong generator. Connected sa feeder. Connected sa bus bar.
Lagay natin yung rating, 30 MPa, 0.05. Ito ay 1 plus D2. Yung isa, 8 MPa, 0.50. Yung isa ay 60 MPa, 0.1. Gawin din natin yung fault diagram. Generator, feeder, transformer. Tapos kung kami magkakaroon ng fault, tawagin natin itong XT, ZL, XT1. So, kunin natin si S-Base. Si S-Base natin. Ano yung pinakamalaki? Yung 80. So, 80 MPa. XG1 as is J.50. Bakit ko nilagyan na ng J ito? Kasi yung aking leader ay impedance. Tingnan natin sa mga previews, kahit walang J, walang effect. Kailangan nyo ilagay siya. Generator 2. J.1 times 80 over 60. Zero point 180. Okay. Yung feeder, ZL. 1 plus J2 over Z-base. Ano yung voltage natin? 33 V. Divided by 33 kV squared over 80 MPa. Ayan na sa gitna. 33. 33 kV. Zero point 35. Require natin. Ano ba kaya ang mga rectangular? Kasi kami lang. Plus J 1 4. Naka-squared yan sa Naka-squared siya. So ano na yung kulang natin? Yung transformer. Kasi yung XT. Ay, Yung XT natin, J.05 may akin. times 80 over 30. Ganyan sa loob. Wala ba talaga namin?
Sintak sila lang sa akin. Puta. Mali dito. Okay na po. Ano na? Sinod ko muna yung Sagot niya. Sige nga, tumingnan natin yung Ah, nagkaroon pala. Storage eh. Nagkaroon ako ng sakit. ano sir, 0.2799. Ay, naka-polar pala sir. Naka-rectangular po kasi. Okay na. 0.2799 bar 82. So, wala. Opo. Kasi Rectangular. Ah, sige po. Okay lang. Okay naman. Kasi sabi mo na rectangular eh, kaya hindi ako plus. Akala ko. Then sabi ko bar. So, ibig sabihin polar yun. Oh, 0.2799 per akin. 82.4492. 4492. 90. Pwede natin yung MBA short circuit. Yan yun. 1 over absolute value ng ZF Multiply by 80 MBA. XG. So, yan yung MBA short circuit. I want more. Sakto. Naka-polar. Kasi magnitude lang ng 670. Tapos dito. 1.80. Ah, sige. Save lang sir. 28, 28 58 sir. Tapos, 1636. 1636. Na. Yung ano lang kasama, 0.7. Ang laki sila. Tama ba? Di ba 2.8. 285 MBA? 2858. Opo, same lang po, pero 285 MBA. 285? Opo, sir. Hindi to 858. 285 lang po. 285.8 Ayan pala. 8163. Yan. 163. Yan. Okay. So, Ano for ba? ano yung size natin dyan? Sir, yung daw sir. 4 daw po yung 3. Para bago. 298. Gawin natin po. Grabe si Boss. Basta na broke na Number 9. Okay, number 9. So, damihan lang natin. Dalawang generator, transformer, saka dalawang transmission tayo. So, pag tinawin natin yung fault diagram, ganda yung generator sa transformer. Parang maano yan sa so XL, XL, XG2, XG2, Tatlo lang sa XB1, Okay. Gamit tayo ng S-Space. Anong gagawin natin S-Space sa D1? Not relative.
per unit. Okay, next. Pupunin natin yung XF. So, ang gagawin natin dito, yung dalawang linya naka-parallel plus generator 1 na nakaseries sa transformer 1 ay nakaparallel sa generator 2 series sa transformer. Kalit-kalit. Parang mali yung XM. 2296 yung 1148 yun yung Divided by 2. so ilan yung aking XF? Sa isa din. XM over 2. Ay, ulan. Sundan ko sa'yo. Zero point. Zero point 2532. 253. 32. So, pag natin short circuit, I think 1 over XF times 100 MVA over square root of 3 times 132. What point? 7, 2, 7. Plus. 1.7274. So, ilan yung rating natin dito? 10 kain. Yan yung una, short circuit. Yung short circuit level, yun yung MVA short circuit. 1 over XF times 100 MVA. 0.16. XT1. P94 4. MVA. So, ilan to? 400 MVA. Then ulit, current supplied by the generator will fall. So, gagamit tayo na mali XF. Maliliwa na XF. Check nyo ba? Sino ba nag-delay ito? Sir, di ba? Sir, Sige, ito ba yung exact muna? 0.2623. 623. So, mali si sa diwa. Sorry ka nga sa diwa. Okay, ilan yung short circuit sa ito? Store mo na. Pero I think yan pa rin yung size mo.
1.6675. So, tayo kaya pa din. Yung isa, ay, hindi, balik ko lang. 381.24. So, 390. Okay. So, dapat tayo ng current divisor. So, by current divisor, kunin natin yung dito at saka yung dito. Generator 1 and generator 2. IG1 is equal to 1 over XF. Pero wag mo muna lagay yung IBs kasi syempre iba yung voltage sa generator. Gagawin ko dito ay generator 2 plus transformer 2 over generator 1 plus transformer 1 plus generator 2 plus transformer 2. Yung sagot niya, times ko sa 100 MVA over square root of 3 times 11 8. So, ilan ang aking ID ko? Okay, generator 2. So 1 over XF times XG1 plus XT1 over XG1 plus XT1 plus XG2 plus XT2 times 100 MVA over square root of 3 times 11 equals. So, yan yung generator. Eight point. Yeah. So, ganyan lang yung pagkuha natin ng klase. May questions ba hanggang number 9? Okay, mahirapan natin ang konti. Lagyan natin na nakaloop. So, number 10. Number 10, lagyan natin ng video. Again, Sasagutan pa rin wala. Oo, kaya pa rin ito sa So, syempre, ang muna yung gagawin is yung fault diagram. dito naman. Now, wala tayong magiging problema dyan sa mga body niyan hanggang sa road. Kasi lahat yan is naka-unit na. So, ang hanapin niyo dyan, fault current and bus voltages ay per unit. Hindi nyo kailangan po yung actuals. So, usahan natin ito sa una, J.1 sa J.2. J.1, J.2. Then, yung kasunod, ano yung kasunod? J.1 pa rin sa J.2. Tapos ito, meron dito. J.8. Then, dalawa, J.4. Then, meron ka daw fault impedance na nilanda, J.6. Ito tayo magkakaroon ng fault. Now, from this case, pwede ko ito i-simplify. So, pag simplify natin siya, pwede ko pagsamahin ito, gawin ko siyang J.2. Ito, gagawin ko J.4. Kung makita nyo, letter H. So, H bridge. Since it's 1, pag meron tayong H bridge, ito yung kanyang equivalent na circuit.
gagawin ko lang, XM is equal to 0.16 plus 0.4 divided by 2 plus 0.8 plus 0.2 yung parallel with 0.4. So, yan yung aking XM. Pwede lang po din yung short circuit. So, 1 over x. Negative j 0.773. Yung current daw natin sa base 3 po. So, unahin ko muna po yung B5, voltage at plus 5. Ohms law. J.16 times I short circuit. Bakit tayo mag-current divider? Kasi mga siya dito, isa po dito, isa po dito. So, yung ating I4 and yung ating I4. Pero wala kayong problema kasi yung I3 and I4 ay parehas. So, parehas, kasi parehas lang. I3 is equal to I4 is equal to short circuit times J.4 over J.8. Ilagyan natin yung dalawa. Negative J 0.6 Okay, wala dyan, pwede ako mag-Kirchhoff's voltage to. By KVL. V3 minus J.4 I3 is equal to V5. V4 minus J.4 I4 is also equal to V5. Pwede lang sabihin, V3 is equal to V4, which is V5 plus J.4 I3. So, yan sa una.
But in some cases, ayaw natin gamitin yan. Ang rason natin kasi nga tamad si sa diwa mag-series parallel. So para mas ma-simplify natin, another way is before yung kanyang equivalent na impedance matrix. So kung malalaki yung system nyo, mga 100 buses, 30 buses, nag-impedance matrix tayo. Kung na-impedance matrix tayo, direct substitution na siya. So after natin compare yan, punta muna tayo ng case 3. How do we solve short circuit pag impedance matrix? Sige, okay nyo muna. Di ba? If yung ating power system or network ay very large or complicated. So, bago tayo mag-proceed doon, alamin muna natin yung different types of connection. So, meron tayong tatlo, di ba? Tinatawag natin radial, loop, interconnected. Yan yung common types ng network natin. Mapa-transmission siya, mapa-distribution yan. Ganyan lang ang pwede mag-control yan. So, pag sinabi natin radial, straightforward lang yun. Hindi natin yung source. Meron kami yung transformer. Sa ilalim ay may load, tapos may transformer ulit, then may load sa motor. Kaya siya tinawag na radial or kaya straightforward yun. Pag naputol ka dito sa part na to, lahat na sa baba ay tanggal na. Yung kasunod na tayo, yung tinatawag natin loop time. Pag sinabi natin loop time, nagkakaroon tayo ng interconnect ng loop. So let's say meron kang 3-bus system. Nandiyan ko lang yan. Ang connection dito, ito yung generator, ito yung motor, ito yung loop. Kaya siya interconnect na loop time kasi it forms a loop. Then we have interconnected. Ang interconnected is pwedeng dalawang radial na pinagsama nyo through a connection. Isang radial, isang loop pinagsama nyo. Dalawang loop pinagsama nyo or kung ilan man. As long as you form an interconnection between two systems. Ano ba yung mga example natin ng mga interconnected? Luzon and Visayas Green, Visayas and Mindanao, Luzon and Palawan, kung meron pang connection. So, pwede natin i-promo siya, kahit ito. Then, naglagay ako dito ng connection papunta dito sa loop natin. So, yun. So, yan. Itong connection na to, interconnected. Now, kung titignan natin, yung radial, walang problema. Pag diagram mo, pag pinutol mo yun, madaling mag-series as parallel. Kaya, most of the time, ang radial, ginagawa natin under case 1. Kumbaga, huwag ka na mag-case 3. Pag medyo mahirap yung network natin, loop or interconnected, ang loop, ang interconnected, typically, case 3 na tayo. Pag loop, pwede tayo mag-case 1 or mag-case 3. Bakit? Kasi simple series parallel pa rin naman ito. Pero ito, kagaya nito, medyo complicated na. So that is why nagkaroon tayo ng case number 3, wherein we form yung impedance matrix. So, balikan natin yung prelim papuntang midterm. How do we form yung impedance matrix? Dalawang paraan. Kunin nyo ang impedance matrix, then matrix inverse, or graph theory. Directly, kukunin na natin yung equivalent dyan na impedance matrix. So, yun yung ginagawa natin. So, if okay na yun, madali lang kunin yung fault natin. So, ito yung dalawang example natin to show ano mangyayari. So, for example, number 1. Meron kang impedance matrix as given, 3 by 3.
hinanap natin yung short circuit niya at bus 2 at saka yung substantial fault current mo and voltages at bus 1 to 3 during fault. Okay. Dito, nag-introduce tayo ng bagong diagram. Tawag natin doon ay bus impedance matrix equivalent circuit or mas kilala sa tawag na rate equivalent. Bakit siya tinawag na rate equivalent? Kasi pag dinawin natin siya, mukha siyang rate. Alam niyo ba yung rate? Sila tinatanong ko, hindi ka. So, kalaykay. So, yung rate is yung kalaykay, yung ginagamit sa tao. So, yun yung rate equivalent circuit. Kaya, for instance, gagawin ko yung equivalent circuit ko at bus 1. So, pag ginawa ko yung at bus 1, ito yung tsura niya. Bus 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Bakit tatlo lang? Kasi 3 by 3 tayo. Kung 4 yan, hindi 4. Then, lagay niyo lang yung value sa 8.12, 0.08, saka 0.04. Okay, pag bus 2, papalitan nyo lang yung nasa taas. So, magiging bus 2 lang to. 2.1, 2.2, then lagay lang natin yung value. 0.08, 0.06. And then bus 3, lagay lang natin 3, 1, 3, 2, 0.4, 0.6, and 0.08. So, ganyan yung equivalent. Tawag natin rate. Okay, now, pag ginawa na natin yung short circuit capacity, so, paano natin muna yung short circuit? Eh, di yung kanyang pre-fault voltage over kung saan ka nagkaroon ng fault. Since nagkaroon tayo ng fault sa bus 2, ang lalagay ko lang sa ilalim ay Z2. Magiging 1 over, ano yung Z2 natin? J.12. So, ilan to? Negative J8.333. Tapos na. Wala natin yung short circuit. So, madali lang siya kunin. Kaso ang problema, yung pagkuha ng impedance matrix. Yun lang tatagal. So, may mga design project na ganun yung cases na ginawa. So, example yung nila kung balancer. So, ang ginawa nila is ginawa nila yung impedance matrix bago yung impedance matrix. Tapos, kakuha na nila yung short circuit. Kasi masyadong marami yung buses nila. Ilan yung buses niya? 33 buses na kasi 30 buses kasi sa kanila. So, kung gagawin mo siya ng series parallel lang, medyo matagal. Baka hindi pa siguro sila tapos kung nag-series parallel lang sila. Okay? So, next, yung bus voltages natin. So, ibig sabihin, kukunin mo yung voltage mo sa bus 1, bus 2, at saka bus 3 during fault. Pag ginawa natin to, this is 1 minus Z21 over Z22. Ang reason kung bakit 2 yung nasa ilalim, kasi doon ka nagkaroon ng fault. Kung let's say nagkaroon ako ng fault sa bus 3, Z33 to. Tapos yung nasa taas ay Z31. So, para sa medyo kung pinapita sa pagiging constant. Constant yun, parang ganun. Ito, 1 minus Z22 over Z22 times Bn. And yung uli ay 1 minus Z23 over Z22 times Bn. Okay, simplify natin. This is 1 minus ano yung Z21? J.08 over J.12 times 1 or 0. So 1 minus J.12
over J.12 times 1 for C. 1 minus J 0.06 over J.12 times 1 for C. Siyempre, yung pangalawa, huwag mo na i-solve. 0 per unit. Okay, bakit 0? Siyempre, sa ka short circuit sa positive. Wala ka namang fault impedance, kaya as is yan. 0.33. Yung una, 0.3333. And ulit, 25. next, kunin natin si I1 at saka si I3. Wala na akong I2. Bakit wala na akong I2? Kasi may short circuit na. So ito ay B1 over Z11, B2 B3 over Z3. 0.333 over ano yung Z11? J.12. 0.5 over J 0.0. Ayan yung sagot natin. Negative J 2.27. Muli. Negative 6.25. Negative J 6.25. So, straightforward yung pagkuha natin na short circuit, passive impedance. So, makita nyo makuha natin. Same is true, kahit gawin natin 4x4. Ganyan pa rin yan. Natin 4x4. Sa kanan sir, negative lang. Ha? Or depende. Sa kanan. Yung ay, Negative lang sir. depende. Nagkataon kasi walang J yun sa taas, walang angle. Siyempre, ano ba ang inverse ng 1 over J? Negative J. Yan ang negative. Okay, number 2. Calculate the initial symmetrical RMS current in the form. Base ko ulit. So, pag kinuha ko yung letter A, I short circuit is 1 over J.23. Bakit 1? Kasi yung 3-volt voltage natin ay 1. nakalagay ito. 3-volt voltage. Pag iba yung nakalagay, syempre kung ano nakalagay, yun yung ganun. Negative 4 volt. Negative J 4 point. Ano? 3478 per unit. Letter B. Ano yung letter B? Yung voltages sa 1, 3, and 4. Hindi na natin kinuha yung 2 kasi zero yun. B1 is equal to 1 minus 2,1 J.2 So, wala sa negative. over 0.5 times 1 over C. Bakit hindi na yung negative? Hindi, pwede mo sulat. B3 is equal to 0. Pero dyan, kasi natin lang 1, 3, 4. So, huwag mo na yung sulat. Siyempre, kung ano man yung hinahanap yung ilalagay. 304. 0 point 1304. 130. B3. 1 minus, ano yung aking 2, 3? 0.15. 0.15 over 0.20 times 1 plus. 3, 4, 7, 8. Then yung ulit, B4. 1 minus, hindi 0.15, 0.151.
Letter C. Ay nasa C. Fault currents. So, ibig sabihin nito, I1, I3. So, wala kang ulit I2. So, I1 is equal to 0.1304 over J11. J.25. I3 is equal to 0.3478 over J.196. I4 is equal to 0.3435 over J.195. Negative J.1216. Yung kasunod, negative J1.45. Then yung uli, Negative 1.7615. 7615. Isang 7 na. 7615. Okay, ngayon may tinagdag tayo kasi ito, ginaya natin dito. Yung B, paano for example, gusto ko lang kunin yung current from 3 to 1. So, mangyari yan is B3 minus B1 over Z31. So, ano ba yung B3 ko? 0.3478 minus 0.1304 divided by J.60. So, yun lang. Negative 1.3588. Negative J1.358. 3588. So, ganyan lang yung pagkuha natin ng short circuit pag case 3. Okay, ulitin natin. Yung case 1, gumamit tayo ng circuit theory. O di kaya series, basic concept ng circuit network. So, series, parallel, since radial network yun. Now, yung case 3, ginagamit natin pag complicated yung circuit natin, it's either interconnected or loop or, kumbaga, sobrang laki. Pag ginawa natin yun, you just need to have yung impedance matrix to get yung short circuit line. Ang kinagandaan niyan, for example, ito, sabihin natin, nagkaroon ako ng fault dito. Pag nagkaroon ako ng fault dyan, pag kinuha ko yung short circuit dyan, alam ko na yung breaker dito, at saka dito. Kasi nakaparallel lang sila, so automatically lahat ng breaker size mo dito, pare-pare. So yun yung maganda pag sa fault. Kaya kahit sabihin natin marami yung nakakabi, impedance matrix ka lang. Yan yung ginagawa ni Palan. So, this is case number 3. But in some cases, yung radial network natin ay nagkakaroon ng back current. Kailan nangyayari yun? Pag masyadong malaki yung mga loads mo at saka motor. Kaya nagkakaroon tayo ng case number 2. Sa case number 2, kino-consider natin yung current ng load or motor ay nagpo-contribute sa short circuit. Which, nasolve na natin last time. So, yun lang natin ngayon. Para at least ma-refresh lang kayo. So, case number 2 tayo. So, case 2. Okay, case 2, consider na natin yung current. So, unang step, drawing natin yung kanyang reactance diagram.
Ang natiratras na exam, ito yung kanyang generator. Ito yung kanyang line. Ito yung kanyang motor. So, kukunin ko to si BM, VG, XG, XL, XL. Saan ka daw magkakaroon ng short circuit? Doon sa motor side. So, since may short circuit na dito, kailangan kukunin muna sa umpisa yung pre-fault voltage. Para makuha mo yung pre-fault voltage, kailangan ko muna makuha itong per unit current. Okay, unang step, hanapin natin si S-base. So, ano yung pinakamalaki dyan sa diwa? So, 100 MVA. Ano yung V-base na gagamitin natin? Diwa. Ay, yung 10.9. Hindi. Yung 11 kg yung gagamitin natin. Gamitin niyo yung rated. Yung 10.95 kasi gagamit mo yun sa motor side. Pero although okay lang naman yun, kung mangyari lang, mas lalaki lang yun sa kabilang side. Okay, pati na rin case yung gagamitin natin. So, pwede ko makuha yung XG. Ano yung XG natin? J.25. Hindi ko na kailangan i-solve yan. Assist na lang. Alin yung XL. J0.05. Kaya yung aking XL, J.2 times 100 over J.2. Take note, bakit hindi natin nilalagay yung voltage? Kasi ang rating mo sa umpisa niyan is 11 kV. Okay, next. Kunin natin si I per unit. Paano natin kukunin si I per unit? May given tayong I base. At may load tayo. So, 40 megawatts divided by 0.8 bar angle inverse cosine 0.8 over square root of 3 times 10.95 kilovolts divided by S base 100 MVA over square root of 3 times 11 kV. So, ilan yung aking I per unit? Okay lang, right column. 0.5023 bar angle 86. Okay, then maglulog tayo dito sa una. So, mag-KVL tayo. So, by KVL, Kirchhoff's voltage law. Wala pa tayong VG, di ba? So, ang VG natin ay 11 over 11. 1%. Pero ang aking VM ay 10.95 over 11. May 10.95 over 11. 9955 bars. Okay, pwede tayo ng KVL. So by KVL, VG minus I per unit times J 0.25 is equal to VM. So yan ang aking VM.
Tapos doon, mag-apply tayo short circuit. Generator. So, drawing lang natin siya ulit. Tapos mag-short tayo dito. Then, reactance natin. Okay, ito yung aking BM. XM pa rin to. XL to. XB. Pero since nagkaroon tayo short circuit dito, magiging BM na yan. Then, kunin ko lang. IG, IM, and IM. So, ano yung IG na? IG equal to BM over J 0.25. So, ang BM natin ay ito. So, 1.080 bar negative 5.3371 divided by J 0.25. Negative 33. Okay. Then yung aming IM, siyempre gagamitin ko yung BM over pagaling natin ito, XM sa XL. So J 0.45. Ha? 357. So 357. Yung BM natin is ito. 2.21 bar angle negative 9. So by Kirchhoff's current law, IM is equal to IG plus IO. Bar angle kailangan mo ng actual, so kukunin mo yung magnitude nito times mo sa I base. 100 MVA over square root of 3 times 11 MVA. So yan yung sagot natin. Yan yung sagot kung total current lang. Pero kung gusto mo yung size, ano yung size natin? 40 ka. Sige, bago tayo mag-number 2, check nyo na.
Although decimal places lang naman yung pagdating naman sa sagot mo. Pero pwede nyo i-check. Para pag sabihin niya dahil yung design na natin tama yan. Yung sagot, ito lang yung sagot natin ang hinahanap nyo ito. Nilalagay ko lang nyo para at least alam nyo na kung ano yung size niya pag nag-design mo. Okay, so check nyo muna. Sabihin ka. Eh, ano yung MBA? Yung item wala namang problema yan. Sa value na walang item. 36.86 tayo. Sa'yo ba yun? Kaso lang ba? Ano lang? 337. Okay, so 337. Objective. Saan? So ito magiging 3371. Ilan yung angle nito? Sa ibang Reason na sa Kaya sa sabihin. yan ang nalalaman ko mga pagkakasalit na ito. Papacheck ko yan. Sa Instagram. Kaya nasasayang yung oras na. Bis na nakakapag-lecture kami naman dito, nalinismis ko kayo lumahat para sa iyo. 5-3. Ito lang yung mali. 5-3. Pero safe pa rin yung mga Pero pag sinayos mo, ano pa rin? Okay. Number 2. Worded problem. Pero pag pinasa mo yan, that is just a generator na may transformer sa pagitan nila. Basahin lang natin. A synchronous generator and motor each rated 50 MVA, 11 kV, taking 20% some transient reactances are connected through a transformer and a line. The transformer are rated 50 MVA, 11/66 and 66/11 with leakage reactance of 10% each. The line is a reactance of 10% on a base of 50 MVA, 66 kV. The motor is drawing 40 megawatts at 0.8 leading a terminal voltage of 10.5 kV when a symmetrical 3-phase volt occurs on the motor terminals. Find the sum transient current in the generator, motor, and volt. So, iba yan kasi sa una. Yung sa una, total current. Ito. Yung sa pangalawa, kukunin ko yung current kung tawag isa. Okay, but if you draw the single line diagram, yung generator ka, transformer, linya, transformer, then motor. Tatagdagan ka lang ng transformer sa pagitan niya. Wala kayong papabuhin kasi 50 MVA, 11 kV, 20%. Parehas to. So, as is lang yan. Tapos ito naman, 50 MVA rin. 11/66, ilang percent? 10%. Yung kabila ay 50 MVA, 66/11, 10%. And yung transmission line ay 50 MVA, 66 kV, 10%. So, pag ginawa natin ulit si reactance diagram, kukopyahin nyo lang yan. Gagawin lang natin per unit lahat, so nilipay nyo na 100. So, doon nagkaroon ng fault sa motor side. So, dito. So, drawing natin. So, J.2, point 1, point 1, point 1, point 2.
kailangan lang natin kunin yung kanyang I per unit. So, ano yung aking I per unit? So, I per unit is equal to 40 megawatts divided by 0.8 per angle inverse cosine 0.8 over square root of 3 times 10.5 kV. Yan yung actual value. Ano yung I base? 50 MVA over square root of 3 times 11 kV. So yan is ito. $1.0476 per angle 36.86. Okay, since ang volt ko ay nasa free fall, Ay nasa motor, tayo mag-loop. Ito yung gagawin natin. kung saan ka may fall, doon ka maglulog. Kaya mangyayari by Kirchhoff's voltage law, Vf is equal to J.2 times I per unit plus 10.5 over 11 bars. Let's look at 0.8456 bar angle 4. Ano kasi natin na to eh? Ganito ulit. So, mag-short circuit tayo. So, wala. BF na. Ito, assist pa rin. 1 per 0, J.2, J.1, 0.1, 0.1. Kaya ang gagawin natin, maging ABL pa rin tayo. KCL, IG, IN, IG. Okay, isa natin sa una. IG is equal to 1 per 0 over J, pagdating nyo, 0.3, 0.4, 0.5 times 100 MVA over square root 3 times 11 MVA. Per angle 1990 kilowatt. So, yan yung aking generator current. Okay. Paano naman yung motor? IM. Edi VF over J.2 times 100 MVA over square root of 3 times 11 kV. Bar angle kiloampere. Then syempre, pwede tayo mag-Kirchhoff's current law.
IN is equal to ID plus IN. Now, paano pa nandito yung call? Siyempre, ilipat ito dito. Tapos kukunin mo yung voltage bago ito. Sabihin natin yan dito, siyempre, ilipat mo siya dito. Pag sa kapila, So, ganito na magiging effect sa problem. So, same process pa rin. So, pwede nyo gawing activity sa bahay, lipat-lipat nyo lang para makita nyo. Yung sa sabot, pero yung process, yan yung oo, kasi nakasinis na. So what we have been to show far is yung balance three phase. Yung balance three phase, yun yung ginagamit natin sa size ng breaker. Sa interrupting capacity, kahit anong mangyari, three phase yun. Ang problema, hindi majority ng fault yan. Ang majority ng fault ay unbalanced in nature. So ano example ng mga unbalanced in nature na fault? Sabihin natin si Sandiwa, lumawag ko sa transmission line. Drawing natin, at least kahit pa. Okay, so drawing natin, may positive tayo meron ko dyan. Ito yung favorite kong drawing palagi. Ito si Sandiwa. Nawakan niya yung dalawa. Tapos sasadlaw. Okay. Kaya ang tawag natin dyan, single line to ground fault. Pwede naman, Hindi natin ito ulit. Naputol ko yung dalawang linya pero hindi siya na fall sa ground. Hinawakan ni sa DY na parehas na linya. Okay, tawag natin yan. line to line fall. Kasi ang mangyayari dyan, yung kuryente iikot sa katawan ni sa DY. Iikot sa katawan. Ito kasi, mangyayari ito sa ground. Okay. Now, yung isa, Yung time natin, sa DY ulit, nawakan yung dalawa, tapos nag-ground. Tawag natin dyan, double line ground. Okay. Pero sabihin natin for instance, kasi sa diwa ay nakaapak lang doon sa dalawang linya, ay sa isang linya, makakuryente ba siya? Hindi. Kasi di ba, ang example natin dyan, ibon na lang. Isipin nyo na lang yung mga ibon, nasa bare conductor sila ng distribution lines kasi, bakit hindi sila nagiging tostado? Or bakit hindi siya hindi natin siya pwedeng gawing fried chicken na lang pagkatapos, di ba? Kasi, meron pa rin connection yun. Now, same is true kung sabihin nyo, sir, bakit yung mga electrician hindi nakakuryente? Kasi malamang sa malamang naka-insulation yun. Kaya, hindi yun basta-basta na gano'n. Pero ito, kung sabihin natin, walang gamit sa diwa tapos ginawa niya yan, malamang sa malamang, meron kang fault.
So yan yung different types ng fault natin. But in some cases, pwede mong gawin yung single line to ground fault. May mga instances kasi sa transmission system na puputol siya. As in, putol lang. So, sabihin natin ulit yun, naputol, for example, ito, nagkaroon ka ng broken conductor, tawag natin dyan double broken conductor. Ibig sabihin, dalawang conductor yung napatid or na hiwalay. Ang analysis nito is kagaya ng single line. So, paano ka mag-solve ng single line? Kasi bakit single line? Kasi isa lang yung natira. Pero pag let's say yung conductor mo ay isa lang yung napatid or isa lang yung natanggal, the rest is nakakapit pa rin, tawag natin doon ay single broken conductor fault. Ang analysis niya is kagaya pa rin ng double line to ground. Bakit? Dahil may connection ka doon sa dalawa, so nag-ground lang siya. Now, when you analyze yung mga fault na to, magamit tayo ng sequence network. Positive sequence, negative sequence, and zero sequence. So, yung importance to, dito yun sa network. But, you need to remember, yung makukuha natin kuryente dito or short circuit should be lower than your decrease. Bakit? Madalas kasi mangyari to. Isipin nyo na lang kung palagi nagkakaroon ng double line to ground, single line to ground, at palagi na nagbubukas. What would happen sa breaker mo? Madali yan masira. Eh, ang breaker natin, pag high voltage, 100,000 yan, papuntang millions na yan. So, medyo makakasaya ka ng breaker para lang palitan mo after sabihin natin 1 week, 2 weeks, 3 years, etc. So, kumbaga yung ROI mo sobrang pangit mo. So, what we do is we minimize yung mga fault natin. So, kaya ka nagkakaroon ng grounding. Kaya yung transformer mo or generator motor mo nagkakaroon ng resistance grounded or reactance grounded. Okay. Sa Friday, we will be solving unbalanced fault. So, papakita natin dito kung paano siya ginagawa and ina-analyze. And you would see what would happen kung mas malaki yun kesa dito. Karaniwan, ang nangyari is mas maliit yung zero sequence. Then, more or less by Friday rin, ng gabi, magbubukas na ako sa online activity natin para yung sa last week's growth. So, dito yun. Para mayroon kayong, kung bonus mo sa inyo yun, hindi. Kasi sa inyo naman yun. Then, Wednesday, exam tayo. Correction lang. So, may correction ba ang dapat? 32.5460. 5468. Tapos, 2327. 23. 27. So, sa Friday, Correction din sir. If hindi ko hindi dapat hindi ko wala. Oo nga, so. Oo nga, pwede ba? Wala. Hindi ko alam. Parehas po sir. Sige, 50 MBA. Oo nga, pwede sila. Malaman lang nagsabi, no? Talaga sa Diwa, kahit kita. Pinapahirapan ng sinasadya mo na sa Diwa ko. Huwag kami nagpupura kita. Kaya ako, ikaw pa rin magpupura. So, yeah. 5 point 2486. per angle. Isa. Babae sa'yo, hindi mo kasi
11 point. Bar angle. Negative. 1.6. 7. Kaya mo na po 20 tayo. Bar angle. Divided by 2 lang. Tama na? Sige. So, on Friday na, continuation tayo